Kaugnay sa mabigat na traffic sa North Luzon Expressway, makapanayam natin si Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX. Magandang umaga, Robin. Good morning, Sir Igan. Good Opo. morning po sa ating mga taga-subaybay. Una, gaano kahaba yung traffic ngayon sa NLEX? Nasaan yung puwet? At hanggang makarating ka dito sa Marilao Bridge, mga ilang minuto ang, o oras ang aabangan mo? Opo, sa ngayon, sir, biglang humaba na po yung traffic natin dahil rush hour na po. Ang ating tail end nandito sa Valenzuela area. Okay. So around between 7 to 8 kilometers is slow-moving traffic po natin. So it will take you around 40 to 45 minutes bago makarating ng tulay. Oho. Gaano kalalaba yung pinsala dyan sa Marilao Interchange Bridge? Apo, yung pong tinamaan ng tangke ng truck, nasira po yung dalawang girders. Okay. So, kailangan po talagang lagyan ng shoring. May shoring po at kaya sarado po yung dalawang lanes natin sa ibaba. Aabutin ba to ng oras o araw? Actually, Sir Igan, aabutin po yan ng between 2 to 3 weeks para matapos po 2 to 3 weeks pa? Pag-restore. Yes po, sir. 2 to 3 weeks. Ngayong may lane sa isinara sa bahagi ng NLEX, so saan pwedeng dumaan ng motorista? Babalik sila sa MacArthur Highway? Opo, actually, yun po. May mga team din po kami sa Balintawak para po mag-abiso na nga. At yun po, I think marami na rin po nakakalam na ating mga motorista dito sa gumagamit sa NLEX. So, ang pa-northbound po natin, pwede pong mag-MacArthur Highway. Yun po yung pinaka-alternate route po natin. Opo. At pwede pong kumanan po dito sa may Bukawi Bypass Road towards Ciudad de Victoria, yung sa may Philippine Arena. Opo. Or pwede rin po din sa may Pabukawi bago pumasok po ulit ng NLEX. Dahil after ng Marilao area na po yung mga entries na yon. Okay. Wala bang nag-check ng height ng truck papasok o kaya palabas ng NLEX? Yung daraanan ba? Meron, sir. Actually, may mga dedicated teams po kami na nagsusukat. Oh. That night po, the other night, meron po kaming dedicated teams. Meron sila actually more than 100 na nasukat na trucks, and out of the 100, more than 20 po yung overheight. So, pinadivert po silang makalabas at hindi makarating dyan sa bridge. Itong tumama po sa Marilao Bridge ay nakalusot po dun sa iba po kasi yung dinaanan niya, hindi po yung pang truck lane. Okay. Pero ayon sa impormasyon na So ngayon po, Sige, Robin. ngayon po talagang pinaigting po namin yung paghaharang o pagsusukat. Nagdagdag pa po kami ng personnel. Ma-ensure po na walang makakalusot na truck na mataas. Oo, kasi may aksidente na. Pero Robin, sa impormasyon ng ilang Truckers Association na binigay sa akin, matagal na raw nilang nirereklamo itong interchange na ito dahil parang kakaayos ng kalsada, kalalagay ng asfalto, umaangat na, talagang aabutin na yung tulay. Hindi raw ito maayos ng DPWH kasi hindi siya major road. So yung LGU ba, nakipag-ugnayan kayo para bago nangyari yung aksidente, naayos yung tulay? Yes, sir. Actually, years back po yung coordination na po namin with DPWH. Pero yun nga po, ang tinuturo po ay ang local. Kaya meron din po kaming coordination kay local. Pero hindi rin po ina-accept ni local na kanila po yung bridge. So, lahat naman po kami kasi ng bridges interchange po dito sa NLEX. NLEX. Ay hindi po sa NLEX yan. Hindi po sa NLEX yun, sir. Under DPWH or yung local government unit po. Sana pala naiwasan, ano? Opo, yun po naman pag sinasabi lay po ng asphalt. Na-maintain pa yung ever since yung pong kanyang clearance height or yung clearance height nga na 4.5 meters po here, sir, across. Okay. Maraming salamat, Robby Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX. Ingat po. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.